Ako si Emily Laurent, head chef at may-ari ng Le Cygne d'Or sa Paris. Sa loob ng 7 taon, sunod-sunod kaming nagkamit ng 2 Michelin star. Alam ng lahat sa industriya na hinding-hindi ako nagpapaapekto sa usapin ng lasa. Isang araw, sa silid pulungan ng opisina na may salamin sa 8th Arrondissement, si Jean Marie, ang pinakamalaking investor ko, ay naghagis ng mga dokumento sa mesa. Emily, kung ipagpipilitan mong walang pagkain sa Asya na makakapantay sa lutuing Pranses, hinahamon kitang magbukas ng isang Filipino restaurant sa Paris. Magbenta ka lang ng isang menu, chicken inasal. Kung hindi ka makabenta ng 1,000 na plato sa unang araw, aalisin ko ang lahat ng puhunan mula sa Le Cygne d'Or. Tumawa ako ng mahina. Chicken inasal? Simpleng inihaw na manok at kanin tulad ng binibenta sa tabi ng daan sa Maynila. Sige, sagot ko kaagad. Ipapakita ko sa iyo na ang murang pagkain ay hindi nabebenta sa Paris. Pagkatapos ng 2 linggo, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ang init at halumigmig ay sumalubong sa akin. Kaagad akong nagreklamo. Bakit napakainit? Bakit naaamoy ko ang siling labuyo at sukang paumbong bago pa man ako makadaan sa imigrasyon? Dinala ako ng taxi sa syudad. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver na may matinding Bisaya accent. Isang hotel malapit sa Makati, sagot ko. Habang naglalakbay, sumilip ako sa bintana. Ang mga sasakyan ay nakatigil ng 1 oras, usok at mga billboard sa Tagalog sa lahat ng dako. Bumuntong hininga ako. Walang organisasyon ang bansang ito. Kinagabihan sa hotel, binuksan ko ang laptop ko para tingnan ang email. Nagpadala ng mensahe si Jean Marie. Huwag mong kalimutan, Nobyembre 15 ang pagbubukas. Na-reserve ko na ang media. Kung hindi ka makabenta ng 1,000 na plato, tapos na ang lahat. Isinara ko ang computer at humiga sa kama. Ang nasa isip ko lang ay ang mga maliliit na Filipino food stalls na nakita ko sa mga documentary, mga plastic na mesa, natitiklop na upuan at manok na umaapaw sa makapal na sausawan. Napangiti ako ng may paghamak. Paanong kakainin ng Paris ang ganoon? Kinaumagahan, maaga akong nagising ayon sa aming kasunduan kay Aling Teresita, may-ari ng sikat na chicken inasal stand sa Quiapo. Nagbubukas ang stand ng 9 AM at dumating ako ng 8 AM. Ang pila ng tao ay napakahaba, umaabot na sa kalsada. Tiningnan ko sila ng may pagkasuklam. Bakit kailangang kumain ng almusal sa mga plastic na mesa sa tabi ng daan? Sa France, may croissant at espresso kami sa Magagandang Cafe. Lumabas si Aling Teresita na may malawak na ngiti. Kumusta po, Ma'am Emily? Dito ka mag-aaral ng chicken inasal? Tumango ako at hindi umimik. Inabot sa akin ni Aling Teresita ang kubyertos. Tikman mo muna, huwag kang humusga kaagad. Isinubo ko ang unang subo ng chicken inasal. Malambot ang manok, ang sausawan ng toyo suka kalamansi sili ay tamang-tama sa tamis, asim at anghang. Pero nanatili akong walang emosyon. Karaniwan lang, sabi ko sa Ingles. Tumawa ng mahina si Aling Teresita. Karaniwan, pero araw-araw punong-puno kami. Ginugol ko ang buong linggong iyon sa paglilibot sa mga palengke, panonood sa pag-iihaw ng manok, pagdikdik ng mga pampalasa para sa sausawan, at paghihiwa ng pipino at kamatis. Ang lahat ay tila napakadali. Walang komplikadong teknik, walang sarsa na kailangang pakuluan ng 3 araw. Walang foie gras o truffle. Manok na Tagalog lang, jasmine rice, at mga pampalasa na napakalakas ng amoy kaya kailangan kong takpan ang ilong ko. Kinagabihan ng Biyernes, nakaupo ako sa aking hotel room at binuksan ang recipe na sinulat ko. Sinubukan ko itong gawin sa maliit na pantry. Ang amoy ng kalamansi at atswete ay pumuno sa silid. Tinikman ko at kumunot ang noo ko. May kulang. Nagdagdag ako ng asin, nagdagdag ng asukal. Pero habang dinadagdagan ko, lalong nasisira ang lasa. Hindi balanse, hindi katulad ng kay Aling Teresita. Inihagis ko ang kutsara sa sink at napaupo sa sahig. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na naramdaman kong para akong isang trainee. Bakit ang isang simpleng bagay ay hindi ko magawa ng kasing husay ng isang nagtitinda sa kalye? Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Jean Marie. Babalik na ako sa Paris bukas. Ano, may nakita ka ba? Tanong niya. Natatawa. Wala, sagot ko. Nalaman ko lang na hinding-hindi ito mabebenta. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang amoy ng sariwang luya na ginagamit ni Aling Teresita sa sabaw ay nanatili sa aking ilong. Tumayo ako at binuksan ang bintana.
ang mainit na hangin ay pumasok. Sa malayo, may tunog ng OPM na nanggagaling sa isang restaurant sa tabi ng daan. Nakatayo ako at pinanood ang kalsada na puno pa rin ng tao kahit 2 AM na. Ang lahat ay tila masaya sa kanilang 40 peso na pagkain. Bulong ko sa sarili. Bukas, babalik na ako sa Paris. Matatapos na ang lahat. Pero sa kaibuturan ng aking puso, naramdaman ko ang isang maliit na pagbabago na may isang bagay na magbabago nang hindi ko pa alam. Lumapag ang eroplano sa Charles de Gaulle ng madaling araw. Umaambon sa buong Paris. Lumabas ako sa airport na may pakiramdam ng ginhawa. Nakabalik na ako sa pamilyar na mundo. Malapad, malinis na kalsada, tahimik na mga sasakyan at ang bango ng kape mula sa mga kafe. Ngunit ang amoy ng sariwang luya mula sa Maynila ay nananatili sa aking ilong, ayaw umalis. Naghihintay si Jean-Marie sa Le Signador. Tiningnan niya ang harapan ng restaurant na inaayos isang malinis, puting karatula na may nakasulat na Inasal Paris at pulang Filipino na letra sa puting background. 10 araw na lang bago magbukas, sabi niya, nakangiti. Inihanda ko na ang lahat ng media, Le Monde, Le Figaro, BBC France. Gusto ng lahat na malaman kung magbebenta ba talaga ng chicken inasal ang isang 2 Michelin star chef. Tiningnan ko ang karatula at naramdaman kong parang sinampal ako. May karapatan pa ba akong umalis? Wala, sagot niya kaagad. Pirmahan na ang kontrata. Sa linggong iyon, nagtrabaho ako na parang baliw. Pumili ng 10 miyembro ng team at sinanay silang gawin ang chicken inasal ayon sa eksaktong recipe ni Aling Teresita. Ngunit kahit ilang beses kong ginawa, kulang pa rin ang lasa. Minsan, matabang ang kanin. Minsan, sobrang alat ang sausawan. Minsan, tuyo ang manok. Nagsimulang magbulungan ang team. Masyado yatang stressed si chef. Kinagabihan ng Huwebes bago magbukas, mag-isa akong nakaupo sa kusina ng 2 AM. Pinapakuluan ko ang 20 kaldero ng manok. Ang amoy ng sariwang luya ay muling umakyat. Nagangat ako ng kutsara at tinikman ang sabaw. Ang luha ay dumaloy nang hindi ko namamalayan. Hindi ito ang lasa ni Aling Teresita. May kulang na puso. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Aling Teresita ng 3 AM. Aling Teresita, bakit hindi masarap ang gawa ko? Tahimik ang kabilang linya sandali at pagkatapos ay narinig ko ang mahinang tawa. Anak, ang inasal ay hindi masarap dahil sa recipe. Masarap ito dahil ginagawa mo ito para sa mga mahal mo. Ginagawa ko ito para sa mga customer na pumupunta araw-araw na parang pamilya ko. Para saan mo ito ginagawa? Nakatulala ako, bumagsak ang telepono mula sa aking kamay. Kinaumagahan, kinansela ko ang eksaktong pagsasanay sa recipe. Sinabi ko sa team na ilagay ang puso sa bawat hakbang. Hiniwa ang pipino at kamatis ng pare-pareho ang kapal. Pinakuluan ang manok sa mahinang apoy. Dinikdik ang sausawan sa bato na mortar, hindi gumamit ng blender. At ang pinakamahalaga, pinatikim ko sa lahat ang bago magbukas at tinanong, kung ito ang kakainin ng nanay natin, masarap ba? Dumating ang araw ng pagbubukas, Nobyembre 17. Malamig, 8 degrees at umuulan simula umaga. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng restaurant ng 8:30 AM. Ang pila ay nagsimula pa noong gabi, may mga Filipino sa Paris, mga estudyanteng Pranses na nakabisita na sa Pilipinas, at mga turistang nakarinig ng balita. Eksaktong 9 AM, bumukas ang pinto. Ang mga tao ay pumasok na parang alon. Isang plato ng chicken inasal, 2 plato. Ang kusina ay hindi makasunod. Ang 3 kaldero ng kanin ay naubos sa loob ng unang oras. Ang 200 manok na inihanda ay naubos sa loob ng 2 oras. Ang team ay nagtakbuhan pawisan. Nakatayo ako sa harap ng kusina, sumisigaw ng mga order, tulad noong nagbukas ako ng Michelin restaurant sa unang pagkakataon. Tanghali, ang benta ay lumampas sa 1,000 na plato. 2 PM, 2,000 na plato. 3 PM, 3,000 na plato. Ubos na ang lahat. Ang mga tao ay nakapila pa rin. Umaapaw sa kalsada. Kinailangan pang tumulong ng pulis sa pag-oorganisa. Isang tao ang nag-video at in-upload sa TikTok, ang caption, ang pila sa chicken inasal ay mas mahaba pa sa pila ng Louis Vuitton. Tumawag si Jean-Marie, nanginginig ang boses. Emily, 3,000 na plato, 3,000. Nakatayo ako, basa sa ulan, sa harap ng pinto. Tinitingnan ng mga taong naghihintay pa rin kahit naubos na ang pagkain. Isang lola ang nagtaas ng kamay at nagpasalamat. Salamat, chef. Masarap, parang sa Maynila. Yumuko ako,
Hindi ko namamalayan. Nagsara ang restaurant ng 9 p.m. Nakaupo ang team sa sahig ng kusina, lahat ay tumatawa hanggang sa lumuha. Nag-angat ako ng baso ng orange juice para kay Aling Teresita. Sumunod ang lahat. Kinuha ko ang telepono at nagpadala ng mensahe kay Aling Teresita. Aling Teresita, 3,000 na plato po ngayon. Mabilis ang sagot. Sabi ko na sa iyo, anak, kapag may puso, kasama na ang lasa. Napaupo ako sa sahig ng kusina, muling lumuha. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil nalaman ko na natalo ako sa isang 40 peso na chicken inasal at nanalo sa puso ng buong Paris sa isang araw. Ang amoy ng sariwang luya ay nananatili sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakaabala. Ito ang amoy ng pinakamagandang pagkatalo sa aking buhay. Kinaumagahan, nagising ako sa aking apartment sa 5th floor sa Marais. Patuloy ang pag-ambon. Ang telepono ko ay nanginginig simula 5 a.m. Mga mensahe mula sa Le Chef Laurent, humihingi ng madaliang interview. Ang views ng video ng pila ng chicken inasal ay umabot na sa 10 milyon. Isang mensahe mula kay John Marie. Emily, kinansela ko ang pag-alis ng puhunan at humihingi ako ng karagdagang puhunan ng 3 beses. Pwede ba? Nakatulala ako sa kama. Nanginginig ang kamay kaya tumapon ang kape sa puting bedsheet. Binuksan ko ang bintana. Ang malamig na hangin ay pumasok kasama ang amoy ng croissant mula sa tindahan sa ibaba. Pero sa isip ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Aling Teresita na nagsasabing, kapag may puso, kasama na ang lasa. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang Le Monde. Maaari bang iurong ang interview ng 1 p.m? Opo, pero kailangan mong maghanda, chef. Ang lahat ng reporter sa Paris ay naghihintay. Naligo ako at nagbihis. Nagsusuot ng simpleng puting shirt. Walang makeup, walang mamahaling perfume. Ngayon, gusto ko lang maging si Emily ang taong pumila para bumili ng chicken inasal sa Quiapo. 11 a.m., bumalik ako sa restaurant. Ang karatula na sarado pansamantala. Ubus na ang pagkain ay nakasabit pa rin. Ngunit sa harap ng pinto, may mga nakatambak na bulaklak at mga sulat kamay na note ng mga bata. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng bahay. Thai, na sulat kamay. Yumuko ako at kinuha ang note. Ang luha ay namuo sa aking mata nang hindi ko namamalayan. Eksaktong 1 p.m., ang press room ng Hotel Sofitel ay puno ng reporter. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Nagtanong muna ang BBC reporter, Chef Laurent, inasahan mo ba na makakabenta ka ng 3,000 na plato sa unang araw? Nakatayo ako sandali. Pagkatapos ay yumuko ako ng bahagya tulad ng itinuro ni Aling Teresita. Hindi po. Nagtawanan ang lahat sa silid. Pero ang hindi ko inasahan ay ang mga taga-Paris na pumila ng 2 oras sa ulan para kumain ng 15 €15 na chicken inasal. Nagtanong ang Le Figaro reporter, bakit chicken inasal ang pinili mo? Hindi ba sinigang o pansit? Kinuha ko ang telepono at ipinakita ang litrato ni Aling Teresita, ang litrato na kinunan ko sa huling araw sa Quiapo. Nakangiti siya, may hawak na plato ng inasal. Dahil po sa lola na ito, sabi ko, ipinakita ko ang telepono para i-zoom ng camera. Siya ay nagbebenta ng 40 peso na chicken inasal sa loob ng 70 taon. Sinabi niya sa akin na kung gagawin mo ang pagkain ng may puso, kahit sino ay kakain at masasarapan. Ang silid ay tahimik. Nagtanong ang French TV reporter, nanginginig ang boses. Babalik ka ba sa pagluluto ng Pranses, chef? Ngumiti ako pabalik. Opo. Pero sa pagkakataong ito, maglalagay ako ng Filipino luya sa Beurre Blanc sauce at puso sa bawat plato, tulad ng ginagawa ni Aling Teresita. Sumabog ang palakpakan. Kinagabihan, sumakay ako ng eroplano pabalik sa Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi na para magpatunay, kundi para humingi ng tawad. Lumapag ang eroplano sa Naya ng 2 a.m. Sumakay ako ng taxi diretso sa tindahan ni Aling Teresita. Sarado na ang tindahan pero bukas pa ang ilaw. Nakaupo si Aling Teresita sa harap ng tindahan, naghuhugas ng mga kaldero. Bumaba ako sa kotse, umaambon, tulad noong unang araw. Tumingin si Aling Teresita at ngumiti ng malawak. Bumalik ka na anak. Lumuhod ako sa kanyang paanan, dumadaloy ang luha. Paumanhin po Aling Teresita, minamaliit ko ang chicken inasal nyo. Hinaplos ni Aling Teresita ang ulo ko. Ayos lang anak. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga, alam mo na, dinala niya ako sa kusina at binuksan ang malaking kaldero.
Ang amoy ng sariwang luya ay muling umakyat. Nag-abot siya ng plato ng inasal. Kumain ka muna anak. Pagkatapos, mag-usap tayo. Sinubo ko ang unang subo. Muling dumaloy ang luha. Sa pagkakataong ito, talagang may puso ang lasa. Umupo si Aling Teresita sa tabi ko. Bukas, ituturo ko sa iyo ang espesyal na sausawan ko. Ang recipe na hindi ko pa itinuro sa kahit sino. Dahil gusto kong dalhin mo ito sa mga taga-Paris. Yumuko ako. Hindi po ako karapat-dapat, Aling Teresita. Ngumiti siya. 75 anyos na ako. Gusto kong makita ang chicken inasal na makarating ng mas malayo. Kaya mo yan, anak. Natulog ako sa bahay ni Aling Teresita. Nang gabing iyon isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa likod ng tindahan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa yero at ang amoy ng sariwang luya mula sa kusina ay nagparamdam sa akin na talagang umuwi ako. Bago ako matulog, nagpadala ako ng mensahe kay Jean Marie. Humihingi ako ng pangalawang branch sa Maynila. Ako na ang maglalabas ng puhunan sa pagkakataong ito. Ang mensahe ay bumalik. Binabati kita, Emily. At salamat sa pagpaparamdam sa akin ng pinakamasarap na chicken inasal sa buhay ko. Ngumiti ako sa dilim. Ang amoy ng sariwang luya ay nananatili sa paligid ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng pagkatalo, kundi amoy ng isang bagong simula. Kinaumagahan, 5:30 AM, ginising ako ni Aling Teresita. Gising na anak, kailangan nating magpakulo ng manok ng maaga. Bumangon ako, inaantok. Madilim pa rin ang kusina, tanging ang dilaw na ilaw ng neon bulb ang nagbibigay liwanag. Naka-apron si Aling Teresita na may lumang disenyo ng bulaklak at inabot sa akin ang kutsilyo. Ngayon, ikaw ang maghihiwa ng lahat ng 300 manok. Napanganga ako. 300 manok? Ngumiti si Aling Teresita. Nagbubukas ang tindahan ko ng 8 AM. May mga kumakain na simula 7 AM. Kung maantala ka, mauubusan tayo. Nagsimula akong maghiwa ng manok simula 5 AM. Ang kutsilyo ay dumadaan sa balat ng manok, gumagawa ng tunog na crack-crack. Mainit pa ang dugo ng manok, dumadaloy sa sink. Ang lansa ay humahalo sa amoy ng sariwang luya. Eksaktong 7 AM, dumating ang unang customer, isang lolo na nagtitinda ng loto. Chicken inasal na combo pa rin, Aling Teresita. Naglagay si Aling Teresita ng kanin sa plato, inilagay ang manok, hiniwa ang pipino at kamatis, at winisikan ng sibuyas na mura. Ang lahat ng plato ay eksaktong pareho, ngunit ang lolo ay ngumiti ng malawak sa bawat pagkakataon. Tiningnan ko at mahinang nagtanong, paano mo naaalala kung ano ang gusto ng lolo? Ngumiti siya. Tinitingnan ko ang kanilang mata. Ang mga tao ay kumakain ng pagkain tulad ng pagkain ng kanilang puso. Kung aalagaan natin sila, aalagaan din nila tayo. 8 AM, puno na ang tindahan. Tumakbo ako, nagsiserve, pawisan. Isang estudyante ng high school ang lumapit, nakasuot ng puting uniforme. Ate, baka pwedeng dagdagan ng sausawan? Dinagdagan ko ang sausawan. Ngumiti ang bata at nagpasalamat. May exam ako bukas. Gusto kong kumain ng masarap na pagkain muna. Napatigil ako. Naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako sa Paris. Hindi ako inihanda ng aking ina ng almusal, mayroon lang frozen croissant at gatas. Ngumiti ako sa bata. Bukas, lalagyan kita ng libreng hard-boiled egg, ha? Tanghali, dinala ako ni Aling Teresita sa palengke ng Divisoria. Napakaingay ng palengke, sumisigaw ang mga tao sa mga customer. Tumatawad si Aling Teresita sa nagtitinda ng manok. Ang laki naman ng manok ngayon. Tumawa ang tindera. Alam na gagamitin ito ni Aling Teresita sa chicken inasal para sa mga dayuhan. Namula ako. Hinarap ako ni Aling Teresita. Nakikita mo, anak? Alam ng lahat sa palengke ang tungkol sa tindahan mo sa Paris. Masaya ang lahat na malayo na ang naabot ng chicken inasal. 3 PM. Dinala ako ni Aling Teresita sa Quiapo Church. Umupo siya at nagdasal sa harap ng simbahan. Umupo ako sa tabi niya. Mahina siyang nagsalita. Humihingi ako ng panalangin sa itim na Nazareno araw-araw. Humihingi ako ng kaligayahan para sa mga kumakain ng chicken inasal ko. Napatahimik ako. Naalala ko ang Le Signe d'Or, kung saan nagluluto ako para sa mayayaman sa halagang 2,000 euro bawat plato, pero hindi ko kailanman tinanong kung masaya ba sila. Kinagabihan, itinuro ni Aling Teresita ang espesyal na sausawan. Gumamit siya ng siling labuyo, bawang na Tagalog, at murang luya, dinikdik sa bato na mortar hanggang sa pinong-pino. Huwag mong didiinan, anak. Kung masyadong madiin, magiging mapait ang lasa.
Namanhid ang kamay ko sa pagdikdik. Tinikman ni Aling Teresita at tumango. Medyo maayos. Pero bukas, kailangang mas mahusay pa. Natulog ako sa silid sa tabi ng kusina. Ang lumang electric fan ay maingay. Narinig ko ang tunog ng mga tricycle na dumadaan. Ang amoy ng sausawan ay nananatili sa aking kamay. Bago ako matulog, nagsalita si Aling Teresita mula sa pinto. Bukas, dadalhin kita sa taong nagpakilala sa akin, sa salitang puso. Sino po? Tanong ko. Mahina siyang sumagot. Ang taong minsang kinasuklaman ang chicken inasal tulad mo. Natulog ako. Hindi alam kung ano ang sasalubong sa akin bukas. Pero alam ko ang isang bagay ang puso ko, na dating matigas na bato, ay natutunaw na parang malinaw na sabaw, handang yakapin ang lahat ng nagugutom. Ika-4 na araw ng pag-aaral, ginising ako ni Aling Teresita ng 4:30 a.m. Ngayon, pupunta tayo sa Divisoria Market ng maaga. Anak, dinala kami ng isang lumang jeepney sa mga kalsadang madilim pa. Ang Divisoria ay maliwanag na may puting ilaw ng neon. Ang amoy ng maalat na isda, sariwang gulay at dugo ng manok ay humalo hanggang sa nakakalula. Dinala ako ni Aling Teresita diretso sa tindahan ng manok ni Mang Danilo. Si Mang Danilo ay halos 85 anyos, payat at nakasuot ng kupas na sando. Ang kaliwang braso niya ay naputol sa siko. Yumuko si Aling Teresita kay Mang Danilo. Dinala ko ang French na apo ko, Mang Danilo. Tiningnan ako ni Mang Danilo mula ulo hanggang paa at ngumiti ng bahagya. French? Magbebenta ka ng inasal sa Paris, ano? Nagulat ako. Tumawa si Aling Teresita. Ganoon na po ba kasikat ang balita, Mang Danilo? Itinaas ni Mang Danilo ang kanyang isang kamay at itinuro ang isang lumang karatula sa tabi ng kanyang tindahan na may nakasulat na Manok na Tagalog ni Mang Danilo, 10,000 pesos bawat isa. 20 taon na ang nakalipas. Ako ang pinaka-kinasusuklaman ng chicken inasal sa buhay ko. Nagsimula si Mang Danilo nang hindi naghihintay na magtanong ako. Noong bata ako, isa akong sundalo at naglingkod sa France sa loob ng 3 taon. Kumain lang ako ng steak at foie gras. Naramdaman kong mataas ang antas ko. Pagbalik ko sa Pilipinas, nagkasakit ng malubha ang anak ko. Naubos ang pera namin. Kinailangan ng asawa ko na magbenta ng chicken inasal sa tabi ng daan. Nagalit ako. Sabi ko, nakakahiya ang pagbebenta ng murang pagkain. Tumango si Aling Teresita. Naaalala ko po, Mang Danilo. Doon ako bumili. Malungkot na ngumiti si Mang Danilo. Nang gabing iyon, lagnat na lagnat ang anak ko. Humingi ang ospital ng 30,000 pesos. Wala akong pera. Umiyak ang asawa ko at sinabing kumita siya ng 1,200 pesos sa pagbebenta ng chicken inasal ng araw na iyon. Niyakap ko ang anak ko buong gabi. Kinagabihan, nagising ang anak ko at ang unang sinabi niya, Tatay, gusto ko ng chicken inasal. Umiyak ako. Nang araw na iyon, kinain ko ang inasal ng asawa ko sa unang pagkakataon. Ito ang pinakamasarap sa buhay ko. Tumigil si Mang Danilo, inangat ang kanyang isang kamay para punasan ang luha. Pagkatapos noon, umalis ako sa militar at nagbenta ng manok. Lahat ng manok na inaalagaan ko ay inaalagaan ko ng may puso dahil alam kong magiging chicken inasal ito para sa isang taong nagugutom o nasasaktan. Nakatayo ako, naninigas. Kinuha ni Mang Danilo ang isang manok at ibinigay sa akin. Libre ito ngayon, dalhin mo ito sa Paris. Sabihin mo sa mga taga-Paris na ang manok na ito ay lumaki sa isang maliit na kulungan sa Divisoria, kumain ng palay at bulate, at inalagaan ng taong pinakakinasuklaman ang chicken inasal. Kinuha ko ang manok gamit ang 2 kamay. Ang luha ay dumaloy sa aking pisngi nang hindi ko namamalayan. Hinaplos ni Aling Teresita ang likod ko. Nakikita mo, anak? Bawat plato ng chicken inasal ay may kwento. Kung hindi tayo nasaktan, hindi natin malalaman kung gaano kalalim ang lasa. Pagdating namin sa tindahan ng 9 a.m., hinati ko ang manok na iyon. Nanginginig ang kamay ko kaya nahulog ang kutsilyo. Hindi ako sinaway ni Aling Teresita. Ngumiti lang siya at dahan-dahang nagsalita. Anak, malayo ang pinanggalingan ng manok na ito mula sa Divisoria. Bigyan mo ng respeto. Tanghali, puno na naman ang tindahan. Inihain ko ang unang plato sa lolo na nagtitinda ng loto. Tiningnan ng lolo ang manok at nagtanong, Ang laki naman ng manok ngayon, Aling Teresita? Ngumiti si Aling Teresita. Manok po galing kay Mang Danilo, lolo. Yumuko ang lolo. Salamat, Mang Danilo. 3 p.m. Dinala ako ni Aling Teresita sa Children's Hospital.
Ang ward ay puno ng mga batang may cancer. Nagbibigay si Aling Teresita ng 100 plato ng chicken inasal bawat linggo. Isang maliit, payat na bata ang nagtaas ng kamay at nagpasalamat. Salamat, Aling Teresita. At sumubo siya ng kaunting kanin. Nakatayo ako at umiyak. Bumulong si Aling Teresita, kaya lang ng batang ito kumain ng isang plato sa isang araw. Pero gusto kong maging masaya siya araw-araw. Kinagabihan, isinulat ko ang recipe ni Aling Teresita, pero binura ko at sinulat muli. Alam ko na ang tunay na recipe ay hindi ang ratio, kundi ang kwento ni Mang Danilo, ang ngiti ng batang may cancer, at ang luha ng asawa ni Mang Danilo na minsan ay itinapon ang plato. Kinuha ko ang telepono at nagpadala ng mensahe kay John Marie. Bukas, magdaragdag ako ng bagong menu sa Paris, Chicken Inasal Divisoria. Pareho ang presyo sa Pilipinas, at ang lahat ng kita ay idadonate sa Children's Hospital. Ang mensahe ay bumalik, "Sige Emily, tutulungan kitang makahanap ng sponsor." Humiga ako sa banig sa tabi ng kusina. Ang amoy ng sariwang luya ay nagmumula sa kaldero na mainit pa. Ngumiti ako sa dilim. Pakiramdam ko, ang puso ko, na dating matigas na bato, ay natutunaw na parang malinaw na sabaw, handang yakapin ang lahat ng nagugutom. Huling araw bago ako bumalik sa Paris, ginising ako ni Aling Teresita ng 4 AM. "Ngayon, ikaw ang gagawa ng lahat ng mag-isa." Uupo lang ako at manonood. Nakatayo ako, nanginginig, sa harap ng malaking kaldero, ang mahinang asul na kuryente sa ilalim ng kaldero. Ang 3 dalang manok ay nakahilera sa marble na mesa. 6 AM, dumating ang mga costumer. Ang lolo na nagtitinda ng loto ang una. "Andito ba si Aling Teresita ngayon?" Yumuko ako. "Nagpapahinga po siya, lolo. Ako po ang gumawa ngayon." Ngumiti ang lolo. "Kung gayon, subukan natin ang gawa ng Paris chef." Naglagay ako ng kanin, sumukat ng sabaw, naglagay ng manok, at naghiwa ng pipino at kamatis. Nanginginig ang kamay ko kaya tumapon ang mainit na sabaw sa kamay ko, pero hindi ako huminto. 7 AM, puno na ang tindahan. Ang mga estudyanteng nakasuot ng puti ay dumating bilang isang grupo. "Ate, libre po ba ang egg ngayon tulad kahapon?" Ngumiti ako. "Libre, pero mangako kayong papasa kayo sa exam." Nagtawanan ang mga bata. 8 AM, kumalat ang balita. Ang French chef ang nagluluto ngayon. Ang pila ay umabot na sa pangunahing kalsada. Kinailangan pang tumulong ng pulis trapiko sa pag-oorganisa. 9 AM, tumakbo ako, pawisan. Ang boses ni Aling Teresita ay narinig mula sa sulok ng tindahan. "Dahan-dahan anak, huwag kang magmadali. Ang mga kumakain ay hindi lang kanin ang kinakain, kundi ang puso natin." 10 AM, 200 manok na ang naubos. Sumigaw ako, 1 oras na lang ubos na. Lalo pang dumami ang tao. 11 AM, dumating ang Filipino media, ABS-CBN, GMA, TV5. Nag-abot ang reporter ng mic. "Chef Emily, bakit ka nagbebenta ng chicken inasal sa Pilipinas?" Hingal na hingal ako. Dahil gusto kong makakain ng mga Filipino ang gawa ng isang Michelin star chef ng libre kahit isang araw. Sumabog ang tawanan. Eksaktong tanghali, ubos na ang lahat, eksaktong 300 na plato. Nakatayo ako, basa sa ulan, sa harap ng pinto. May isang lola ang nagtaas ng kamay at nagpasalamat. "Salamat, anak. Napakasarap ngayon." Lumabas si Aling Teresita at niyakap ako ng mahigpit. "Mahusay, anak. Mas mahusay ka pa sa akin ngayon." 3 PM, dinala niya ako sa airport. Habang naglalakbay, nagbigay si Aling Teresita ng isang maliit na kahon. "Buksan mo kapag nasa Paris ka na, anak." Umalis ang eroplano mula sa NAIA. Nakaupo ako sa bintana, tinitingnan ang Maynila na unti-unting lumiliit. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Sa eroplano binuksan ko ang kahon. Sa loob ay isang bote ng espesyal na sausawan na bagong dikdik at isang note na sinulat ni Aling Teresita. "Anak, itong bote ng sausawan ay dinikdik ko para sa iyo gamit ang 2 kamay ko. Dahan-dahan ang pagdikdik ko dahil gusto kong manatili ito sa iyo ng matagal. Kung napapagod ka, buksan mo ito. Ang amoy ng luya ay magdadala sa iyo pabalik sa akin. Maghihintay ako sa tindahan araw-araw. Naghihintay sa araw na babalik ka at magluluto tayo ng chicken inasal ng magkasama. Mahal kita, Aling Teresita." Niyakap ko ang bote ng mahigpit, umiyak hanggang sa kailangan ng flight attendant na magtanong, "Ayos lang po ba kayo?" Ngumiti ako. Naaalala ko lang po ang bahay. Lumapag ang eroplano sa CDG ng madaling araw. Mas malakas ang ulan kaysa noong umalis ako.
Naghihintay si Jean-Marie kasama ang team. Magbubukas ba tayo ng pangalawang branch bukas? Umiling ako. Magpapahinga po muna ako ng isang araw. May souvenir po ako para sa inyo. Binuksan ko ang bote ng sausawan ni Aling Teresita. Ang amoy ng sariwang luya ay pumuno sa van. Suminghot ang lahat ng miyembro ng team ng sabay-sabay. Ang amoy na ito, ngumiti ako. Amoy ng bahay. Nang gabing iyon, binuksan ko ang unang branch ng Chicken Inasal, pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagbenta. Nagbigay ako ng 300 plato ng libre para sa mga taong pumila sa ulan noong unang araw. Muling pumila ang mga tao, pero ngayon, nakangiti ang lahat dahil alam nilang mayroon itong higit pa sa manok at kanin mayroon itong kwento ni Mang Danilo, ang ngiti ng batang may cancer at ang luha ni Aling Teresita. Inihain ko ang huling plato sa isang batang Pranses. Nagtanong ang bata, "Bakit libre po?" Yumuko ako at bumulong. Dahil ngayon po ang kaarawan ng isang lola sa Pilipinas, 75 anyos na siya at gusto niyang maging masaya ang lahat. Ngumiti ang bata at yumuko tulad ng itinuro ko. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa saradong kusina. Binuksan ko ang bote ng sausawan ni Aling Teresita. Sinubo ko ang huling chicken inasal. Ang amoy ng sariwang luya ay nagdala sa akin pabalik sa Divisoria, Quiapo Church, Children's Hospital. Nagtaas ako ng kamay sa hangin. Salamat po Aling Teresita. Naiintindihan ko na kung bakit nasakop ng chicken inasal ang Paris. Ang amoy ng luya ay nananatili. Sa pagkakataong ito, hindi ito amoy ng pagkatalo o tagumpay, kundi amoy ng pag-ibig na naglakbay mula sa bato na mortar sa Divisoria, tumawid ng mga kontinente at dumating sa puso ng Paris. At mananatili ito sa akin magpakailanman. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang Inasal Paris ay may 4 na branch sa Marais, sa Lejales, sa Montparnasse, at ang ika-4 ay binuksan kahapon sa Saint Denis. Ang lahat ng branch ay gumagamit ng manok mula kay Mang Danilo, ipinapadala sa eroplano bawat linggo. Ang sausawan ay sariwang dinidikdik mula sa bato na mortar ni Aling Teresita. 20% ng kita ay ibinabalik sa Pilipinas para sa Children's Hospital. Pero ngayong gabi, nanginginig ako sa kusina ng unang branch. Malamig ang kamay ko kahit na umiinit na ang panahon sa Paris. Pumasok si Jean-Marie. Bukas, maglalabas ng malaking balita ang Le Monde. Ang 2 Michelin star chef ay tinalikuran ang pagkaing Pranses para magbenta ng chicken inasal, kasama ang litrato mo na nakasuot ng apron ni Aling Teresita. Tumango ako. Pero alam ko sa sarili ko na parating na ang bagyo. Kinaumagahan, sumabog ang balita. Emily, trader sa pagkaing Pranses. Michelin star, nagbebenta ng pagkain sa kalye sa fine dining restaurant. Ang telepono ay patuloy na tumutunog. Nagkalat ang mga reporter sa labas ng bahay. Nagpadala ng mensahe ang mga dating chef na kaibigan. Sinasabing pinahiya ko ang France. 3 p.m. Tumawag ang Michelin ng opisyal. Binabawi namin ang 2 bituin mula sa Les Aignidor at hindi namin isasama ang Inasal Paris sa aming sistema. Napaupo ako sa sahig ng kusina. Ang bote ng sausawan ni Aling Teresita ay nahulog at nabasag. Ang amoy ng sariwang luya ay pumuno sa silid. Ang team ay umiiyak. "Chef, isasara na ba natin ang restaurant?" Tumingin ako. Dumadaloy ang luha, pero nakangiti. "Hindi. Magbubukas tayo bukas tulad ng dati. At magbibigay tayo ng 300 plato ng libre para sa mga taong nagmura sa atin." Nang gabing iyon, sumakay ako ng eroplano pabalik sa Pilipinas. Nang hindi nagsasabi kanino man, 3 a.m., kumatok ako sa pinto ng bahay ni Aling Teresita. Binuksan ni Aling Teresita ang pinto, nakasuot ng pajamas na may disenyo ng cartoon. "Bakit ka nandito ng 3 a.m., anak?" Niyakap ko siya ng mahigpit, umiiyak na parang bata. "Wala na po ang Michelin star ko, Aling Teresita. Sabi nila, nagbebenta ako ng murang pagkain." Hinaplos ni Aling Teresita ang likod ko. "Ang Michelin star ay nasa langit anak, pero ang puso ng tao ay nandito. May malaki akong trabaho bukas. Tutulungan mo ba ako?" Kinaumagahan, dinala ako ni Aling Teresita sa lamay. Ang bangkay ni Mang Danilo ay nakahiga sa kabaong. Ang kanyang isang kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. May karatula sa tabi. "Bukid ni Mang Danilo, sarado magpakailanman." Ang asawa ni Mang Danilo ay umiiyak. Umalis si Mang Danilo noong isang gabi. Bago siya umalis, sinabi niya na sabihin kay Chef Emily na ang huling manok na ipinadala sa Paris ay inalagaan niya ng buong puso. Nakatayo ako,
naninigas, lumuhod sa harap ng kabaong. Salamat po, Mang Danilo. Ang lahat ng manok nyo ay nagbigay sa akin ng araw na ito. Nang hapong iyon, puno ng tao ang lamay. Ang lahat ay may hawak na plato ng chicken inasal na libreng ibinigay ni Aling Teresita. Tahimik silang kumain. Walang nagsalita pero lahat ay umiyak. Bumulong si Aling Teresita. Nakikita mo anak? Wala na si Mang Danilo pero ang chicken inasal ay narito pa rin dahil ang puso ng tao ay narito pa rin. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng kabaong kasama ang asawa ni Mang Danilo. Inabot sa akin ng asawa ni Mang Danilo ang isang lumang notebook. Sinulat ni Mang Danilo, "Kung mamatay ako, ibigay kay Chef Emily ang chicken ko para alagaan niya at magpadala ng manok sa Paris bawat linggo." Sabi ni Mang Danilo, kailangang makarating ang chicken inasal sa puso ng tao. Niyakap ko ang notebook na iyon, umiyak hanggang sa maubos ang luha ko. Kinaumagahan, bumalik ako sa Paris kasama ang chicken coop ni Mang Danilo na ibinigay sa akin ng kanyang asawa. Lumapag ang eroplano, puno ng reporter ang airport. "Chef Emily, isasara mo ba ang restaurant?" Yumuko ako. "Hindi po. Bukas, bubuksan namin ang aming ika-5 branch at tatawagin namin itong chicken inasal ni Mang Danilo. Bawat plato ay may maliit na karatula na nakasulat. Ang manok na ito ay lumaki sa Divisoria at inalagaan ng taong pinakakinasusuklaman ang chicken inasal." Tahimik ang mga reporter. Lumabas ako sa airport. Malakas ang ulan pero nakangiti ako dahil alam ko na ang Michelin star ay maaaring mawala. Pero ang tunay na bituin ay ang bituin na nagniningning sa puso ng bawat taong kumakain ng chicken inasal. At ang bituin na iyon ay hinding-hindi mamamatay. Pagkatapos ng isang taon, taglaga sa Paris. Ang chicken inasal ni Mang Danilo ay may 12 branch sa buong France, mula Lille hanggang Marseille, mula Nice hanggang Lyon. Ang lahat ng branch ay gumagamit ng manok mula sa bagong farm na itinayo ko sa Divisoria na pinangalanang Bukid ni Mang Danilo at inaalagaan ng mga ulila na kumain ng libreng chicken inasal ni Aling Teresita. Pero ngayong umaga, nanginginig ako sa malaking silid pulungan ng Michelin sa Paris. 10 direktor ng Michelin France ang nakaupo sa mahabang oak table. Seryoso ang mukha. Inangat ng Director General ang isang folder. "Chef Emily Laurent, tinawagan ka namin ngayon para ipaalam na magbibigay kami ng unang bituin sa chicken inasal ni Mang Danilo sa Marais." Tahimik ang silid. Nakatayo ako, naninigas, at ang luha ay dumaloy ng hindi ko namamalayan. Ngumiti ang direktor. 9 na buwan kaming nag-imbestiga ng palihim. Lahat ng customer ay nagsabing pareho. Hindi lang ito pagkain, kundi pag-ibig. Ang Michelin ay hindi kailanman nagbigay ng bituin sa isang €15 na restaurant, pero sa pagkakataong ito, nagbigay kami ng exception dahil ipinakita mo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa presyo, kundi sa puso. Niyuko ko ang aking ulo sa gitna ng silid pulungan ng France. Nagpapasalamat po ako para kay Aling Teresita, Mang Danilo at sa mga ulila sa Divisoria. Sumabog muli ang balita, pero sa pagkakataong ito, magandang balita. Nang gabing iyon, nagdaos ako ng party sa unang branch. Inimbitahan ko si Aling Teresita, ang anak ni Mang Danilo, at 10 ulila na lumipad mula sa Pilipinas. Nakasuot si Aling Teresita ng purple silk dress at siya mismo ang nagbigay ng chicken inasal. Nagtanong ang reporter, "Aling Teresita, ano ang pakiramdam nyo na nakakuha ng Michelin star ang chicken inasal?" Ngumiti ng malawak si Aling Teresita. "Masaya ako, pero mas masaya ako na busog ang mga bata. Ang bituin na ito ay hindi para sa akin. Para ito sa mga nagugutom." Nang gabing iyon, dinala ko ang team at si Aling Teresita sa tabi ng Seine River. Ang mga ilaw ng Eiffel Tower ay maliwanag. Tumigil si Aling Teresita. "Nakikita mo anak, maganda ang Seine River. Pero mas maganda pa rin ang Pasig River." Tumawa ako. "Kailan po kayo babalik sa Pilipinas?" Sumagot si Aling Teresita, "Bukas na. Kailangan ko pang magpakulo ng manok para sa mga naghihintay sa Quiapo." Niyakap ko siya ng mahigpit. "Hahatid ko po kayo sa airport." Bago ako sumakay sa eroplano, nagbigay si Aling Teresita ng isang maliit na kahon. "Buksan mo kapag nasa bahay ka na anak." Umalis ang eroplano. Binuksan ko ang kahon sa eroplano. Sa loob ay isang gintong bituin na papel, gawa ng kamay ng mga ulila, at isang note na sinulat ng bata. "Salamat, Ate Emily, sa pagbibigay sa amin ng pagkain araw-araw
Mag-aaral po kami ng mabuti para isang araw. Makapagluto kami ng chicken inasal para sa iyo. Umiyak ako hanggang sa kailangan ng flight attendant na magtanong muli. Lumapag ang eroplano sa NAIA. Niyakap ako ni Aling Teresita sa huling pagkakataon. Tandaan mo anak, ang Michelin star ay maaaring mawala, pero ang bituin na ginawa ng mga bata ay mananatili sa iyo magpakailanman. Nakatayo ako at pinanood ang eroplano ni Aling Teresita na lumipad. Pagkatapos ay lumingon ako sa Pilipinas. Nagtaas ako ng kamay sa gitna ng airport. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kadakilaan ay wala sa bituin sa langit kundi sa ngiti ng taong minsang nagutom. Ang amoy ng sariwang luya ay nananatili sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi ito amoy ng paglalakbay, kundi amoy ng pag-uwi na tinatawag na pag-ibig. Pagkatapos ng 2 taon, tag-ulan sa Maynila. Ang bukid ni Mang Danilo sa Divisoria ay lumawak na ng 10 hectares bago ang mga chicken coop. 30 ulila, lumaki na, lahat ay nakasuot ng dilaw na shirt na may burda ng pangalan ng farm. Bawat umaga, pinapalaya nila ang mga manok para tumakbo sa damuhan. Bawat gabi, umuupo sila at kumakain ng chicken inasal ng magkasama. Ngayon ang ika-80 kaarawan ni Aling Teresita. Ang tindahan sa Quiapo ay nananatili plastik na mesa na titiklop na upuan. Pero sa tabi ng tindahan, may bago, tanso na karatula. Chicken inasal ni Aling Teresita, ang unang branch sa mundo na nagdala ng chicken inasal sa Michelin star. Lumipad ako mula sa Paris. Dumating ng 5 a.m. May dalang chocolate cake mula sa Ladurée. Naghihintay si Aling Teresita sa harap ng pinto. Puting-puti na ang buhok niya, pero ang ngiti ay malawak pa rin. Dumating ka anak. Isasara ko ang tindahan ngayon para ikaw ang gumawa maghapon. Tumawa ako, lumuluha. Hindi ko po kaya mag-isa, Aling Teresita. Ngumiti siya. Tutulungan ka ng mga bata. 7 a.m. 30 ulila ang nagdala ng mga mesa sa kalsada. Isang malaking karatula ang nakasulat. Libreng OT plato. Ngayon, para sa OT kaarawan ni Aling Teresita. Ang mga tao ay naghihintay simula 4 a.m. Ang lolo na nagtitinda ng loto ay nakatayo sa harap ng pila. 80 mo na pala, Aling Teresita? Tumawa si Aling Teresita. Oo, lolo. Matanda na ako. 8 a.m. Nagpakulo ako ng malaking kaldero ng manok. Ang mga bata ay tumakbo, nagse-serve. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa kalsada. 9 a.m. Lumipad si John Marie. May dalang malaking kahon regalo mula sa Paris team. Binuksan ang kahon. Isang pangalawang Michelin star, pero may karatula. Ibinigay kay Aling Teresita ang nagpakita sa mundo na ang tunay na lasa ay pag-ibig. Umiyak si Aling Teresita at niyakap ng mahigpit si John Marie. Salamat, French na anak. Tanghali, bumisita ang Pangulo ng Pilipinas at kumain ng chicken inasal sa tabi ng daan. Ang mga reporter ay nagkuha ng litrato. Headline bukas. Pangulo, kumain ng 40 peso chicken inasal kasama ang Michelin chef. 3 p.m. Isang ulila na babae na nagngangalang Bae, 16 anyos, ang tumayo at kumanta ng kanta ng kaarawan. Ang kanyang boses ay malinaw. Mahal na Aling Teresita, salamat sa pagpapalaki sa akin gamit ang chicken inasal. Nakapasa na ako sa medical school ngayon. Nagpalakpakan ng lahat. Mas lalo pang umiyak si Aling Teresita. 5 p.m. Malakas ang ulan, pero ang mga tao ay naghihintay pa rin kahit matagal nang naubos ang pagkain. Kinuha ni Aling Teresita ang isang lumang mic. Ngayon, magkukuwento ako, sabi niya. Nakatayo sa gitna ng kalsada, basa sa ulan. 60 taon na ang nakalipas, bata pa ako. Namatay ang mga magulang ko sa digmaan. Kinailangan kong magbenta ng chicken inasal para sa kapatid ko. Ang unang araw, 3 plato lang ang nabenta ko. Akala ko, mamamatay na ako. Pero isang lolo ang bumili at nagsabi, "Napakasarap anak, magpatuloy ka sa pagbebenta." Ang mga salitang iyon ang nagpatuloy sa akin hanggang ngayon. Lumingon si Aling Teresita sa akin. Ngayon, mayroon akong isang French na anak na minsang nagmaliit sa chicken inasal ko pero dinala niya ito sa Paris. Napaka-proud ko sa iyo anak. Umiyak ako at niyakap ng mahigpit si Aling Teresita sa ulan. Nang gabing iyon, umupo kami sa tindahan. Kumakanta ang mga bata. Inihain ni Aling Teresita ang huling plato ng chicken inasal para sa akin. Kumain ka na anak. Ginawa ko ito para sa iyo. Sinubo ko ang unang subo. Ang luha ay dumaloy sa aking pisngi.
Ang lasa ay tulad noong unang araw sa Paris, pero ngayon, puno ito ng pag-ibig, bumulong si Aling Teresita. Naaalala mo, anak? Sabi ko. Kapag may puso, kasama na ang lasa, tumango ako. Naaalala ko po, Aling Teresita, at ngayon, naiintindihan ko na, ang tunay na pag-ibig ay hindi kung ilang bituin ang mayroon ka, kundi ang pagtiyak na ang mga taong minsang nagutom ay hindi na muling magugutom. Umuulan pa rin, pero mainit ang loob ng tindahan. Ang amoy ng sariwang luya ay umaalpas, tulad ng amoy ng bahay na hinding-hindi magbabago. Pagkatapos ng 5 taon, taglagas sa Paris. Nakatayo ako sa entablado ng Odeon Theater. Sumasayaw ang spotlight. Sa ibaba ay 3,000 tao, mga chef mula sa buong mundo, mga reporter, at mga ulila mula sa bukid ni Mang Danilo na lumipad mula sa Pilipinas. Ngayon ang James Beard, Humanitarian of the Year Award, ang pandaigdigang gantimpala para sa pagkatao sa pagkain. Binasa ng host ang pangalan. Ang gantimpalang ito ay ibinibigay kay Chef Emily Laurent at Aling Teresita ng Chicken Inasal Quiapo na nagdala ng 40 peso na chicken inasal sa isang simbolo ng pag-asa para sa mga ulila sa buong mundo. Sumabog ang palakpakan. Nakasuot si Aling Teresita ng gintong silk dress at umakyat sa entablado gamit ang tungkod. 85 anyos na siya, pero ang mga mata niya ay maliwanag pa rin. Lumuhod ako sa paanan niya sa entablado. Hinaplos ni Aling Teresita ang ulo ko at humarap sa mic, nagsasalita sa Tagalog. Isang ulila ang nag-translate kaagad. Nagpapasalamat po ako, pero hindi ko ito ginawa para sa gantimpala. Ginawa ko ito dahil minsang nagutom ako at ayokong may bata na magutom pa. Kinuha ni Aling Teresita ang unang Michelin star na nakuha niya, itinaas ng mataas at inilagay sa sahig ng entablado. Hindi ko na kailangan ng bituin na ito. Ibabalik ko ito sa mundo para sa isang plato ng kanin para sa isang batang nagugutom. Tahimik ang silid at pagkatapos ay sumabog ang palakpakan sa loob ng 5 minuto. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng party sa Jardin du Luxembourg. Mga plastik na mesa, natitiklop na upuan. 3,000 plato ng chicken inasal ang libreng ibinigay. Ang mga ulila mula sa bukid ni Mang Danilo ay nagbigay ng kanin. Sidra, bae. Ngayon ay isang doktor. Ay nakatayo sa tabi ni Aling Teresita, nakasuot ng puting lab coat. Bumulong si Aling Teresita sa akin. Nakikita mo, anak? Ang unang plato ko ng chicken inasal ay nabenta ko ng 3. Ngayon, 3,000 na plato. Pero pareho pa rin ang pakiramdam ko, tulad noong unang araw. Ngumiti ako, dahil ginagawa niyo po ito ng may puso sa bawat plato. Tumango si Aling Teresita. At ikaw din, bago matapos ang party, nagbigay si Aling Teresita ng huling kahon sa akin. Buksan mo kapag nasa bahay ka na, anak. Bumalik ako sa apartment ko sa Paris ng 2 a.m. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay ang lumang bato na mortar ni Aling Teresita at isang note na sinulat sa nanginginig na sulat kamay. Anak, ginamit ko ang mortar na ito sa pagdikdik ng sausawan simula nang hindi ka pa ipinapanganak. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Gamitin mo ito sa pagdikdik ng sausawan para sa mga anak mo at sabihin mo sa kanila na kahit magbago pa ang mundo, kung gagawin natin ang pagkain ng may puso, ang lasa ay mananatili magpakailanman. Mahal kita. Aling Teresita, naghihintay sa Quiapo araw-araw. Niyakap ko ang mortar na iyon. Umiyak hanggang umaga. Kinaumagahan, lumipad ako pabalik sa Pilipinas at tumayo sa tindahan ni Aling Teresita ng 7 a.m. Nakatayo si Aling Teresita, nagpapakulo ng manok. Puting-puti ang buhok niya, pero ang ngiti ay malawak. Bumalik ka na, anak? Yumuko ako. Umuwi na po ako, Aling Teresita. Inihain ni Aling Teresita ang unang plato ng chicken inasal para sa akin. Kumain ka muna, anak, at pagkatapos magpakulo tayo ng manok ng magkasama. Sinubo ko ang unang subo. Ang amoy ng sariwang luya ay umakyat tulad noong unang araw sa Quiapo. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na himala ng Pilipinas ay hindi ang ngiti, hindi ang kabaitan, at hindi rin ang chicken inasal, kundi ang kakayahang gawing mapagpakumbaba ang isang taong mayabang at tiyakin na ang mga taong minsang nagutom ay hindi na muling magugutom. Nagtaas ako ng kamay sa gitna ng tindahan. Salamat, Pilipinas, sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat ng kung ilang bituin, kundi ng puso na inilalagay natin sa bawat plato at sa bawat buhay na hinawakan natin. Ang amoy ng sariwang luya ay umaalpas.
Ito ang amoy ng himala na tinatawag na puso.